first time po ninyong manood, don't forget to click like and subscribe. Kontrabida, nasayang nga ba? Let's talk about this and recall, it was 2 years ago na. Papasalamat sa isang Joed Serrano na producer ng Godfather Production. Opo, in more than 50 years in show business ang nag-iisang Nor Honor ay nagampanan nga niya ang iba't ibang uri ng papel sa iba't ibang pelikula. Sa Bona, she played or portrayed a role of an obsessive fangirl and a lesbian lawyer in T-Bird at Ako, at sino ang makakalimot sa kanyang papel na ginampanan sa pelikulang Himala bilang si Elsa na isang faith healer. At ang biggest box office hits of 1990s na The Floor Contemplation Story, kung saan ginampanan niya ang papel ng isang Filipino domestic worker na napatawan ng parusang kamatayan sa bansang Singapore. At sa mahigit 300 nga pong pelikula ng nag-iisang superstar, isa lamang ang hindi pa niya nagagawa na bilang papel sa isang pelikula, at ito nga ay ang maging villain o ang kontrabida. Bagamat na recollect niya na minsan ay gumanap siyang kontrabida sa kanyang 1970s drama series na Makulay na Daigdig ni Nora, ngunit ito ay pang television lamang at hindi na maalala ng mga manonood. At ito nga pong upcoming film na Kontrabida ng nag-iisang superstar, sabi nga niya ay very happy and excited siya. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, subalit hindi nga siya nagdalawang isip nang tanggapin ang naturang proyekto. Gagampanan niya ang papel na isang kontrabida sa direksyon ni Adolf Alex Jr. at produced by Joed Serrano nga na Godfather Productions. Walang gaanong espesyal o kakaibang preparasyon ang ginawa para sa kanyang role ayon sa superstar sa naturang pelikula, kung hindi sundin lamang niya kung ano ang instruksyon sa kanya ng direktor. At kasama niya nga naturang pelikula ang mga artistang sina Jacqueline Jose, Bembol Rocco, Rosana Roses, Gina Alahar, at ang mga baguhang sila Charles Nathan at Ricky Gomera. Mga kasama niya ay mahuhusay na mga aktor at aktres. Ayon sa kanya, si Bembol Rocco ay dati na niyang nakatrabaho at very ease na siya dito. She's truly very comfortable baho mo isang Bembol Rocco, sapagkat kung minsan na may mahahabang mga dialogue at kanyang nalilimutan, ay he stepped in para ipaalaala sa kanya kung ano ang kanyang mga nalimutang dialogue. Ganun sila kakomportable sa isa't isa. Tungkol naman sa sampalang mga ay natanong nga siya kung okay lamang na masampal siya. At sabi niya, walang problema, after all, ay ginawa naman niya ito ng maraming beses sa iba na kung saan siya naman ang nananampal. At in fact, sabi nga niya, ang ibang mga katrabaho niya noon ay nagko-complain sa lakas marahil ng kanyang mga sampal. Nung siya ay matanong kung sino sa kanyang palagay ang the best kontrabida, ay naisip niya at walang gatol na sinagot si Belia Flores ang unang pumasok sa kanyang kaisipan, sapagkat nung kanyang kapanahunan ay talaga namang napakahusay na kontrabida ng naturang late actress. Ang nag-iisang Belia Flores talaga ang kinainisan ng marami pagdating sa mga kontrabida roles. Kasing taray din kaya ni Belia Flores ang nag-iisang superstar papel bilang ang isang kontrabida mula sa Godfather Production. Tunay nga pong graduated na ang nag-iisang superstar sa iba't ibang uri ng papel, at ito ay isa sa kanyang pangarap. Kontrabida. Don't forget, mga Noranians at mga netizens, ang very interesting, very challenging, at very, very rare na nag-iisang superstar ang papel ng isang kontrabida. At may panghihinayang man na ito ay na-shelve for 2 years, inaasahan namang sanay ito na nga kaysa mananambal o piyeta, sapagkat
Kakaiba at classic at gorgeous ang itsura ng nag-iisang superstar at inaabangan yung nanampal sa kanya dito.